Sige po, tumayo po tayo. We'll be reading Psalm 119 na sa verses 73 na tayo until 80. Psalm 119 verse 73 to 80. This is Iod. This is the word of the Lord. Verse 73, your hands have made and fashioned me. Give me understanding that I may learn your commandments. Those who fear you shall see me and rejoice, because I have hope in your word. I know, O Lord, that your rules are righteous, that in faithfulness you have afflicted me. Let your steadfast love comfort me according to your promise to your servant. Let your mercy come to me, that I may live, for your law is my delight. Let the insolent be put to shame, because they have wronged me with falsehood. As for me, I will meditate on your precepts. Let those who fear you turn to me, that they may know your testimonies. And final verse, verse 80, may my heart be blameless in your statutes, that I may not be put to shame. Ito ang salita ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. So, babalikan natin yung Psalm 119. Ito ay pinakamahabang chapter sa buong scripture. It contains 176 verses. Yung sumulat nito, maingat niya talagang sinulat yung buong Psalm 119. Nililok niya ito, or ginawa niya ito, sinulat niya ito, dinivide niya ito sa 22 sections. Dahil merong 22 letters yung Hebrew alphabet. So, kada letter ng Hebrew alphabet, doon nagsisimula yung bawat section. At bawat section ay merong 8 verses, at nandito na tayo sa section ng Yod. At buong Psalm 119 ay tungkol sa pagtataas ng writer sa salita ng Panginoon. Tinawag niya itong law, testimonies, statutes, precepts, and commands. Ito yung pundasyon ng karunungan, direksyon, comfort, at ganun din ng banal na pamumuhay. Kaya tinuturo dito sa buong Psalm 119 yung awit ng pagmamahal, hindi natitinag na pagpapasakop sa salita ng Panginoon. And we have so far, natapos na natin yung Aleph, Beth, Gimel, Daleth, He, Vav or Wow, Zayin, Heth, Teth, at ngayon nasa Yod na tayo. Nasa closest na tayo sa half, sa pang-sampu na ito na letter. And we still have, ilan? 12. 12 to go. No? So dito sa passage proper natin, sa 73 hanggang 80, yung psalmist, he keeps his heart towards the word of God, and he wants to be righteous before God. Sa verse 18, yung sinabi, may my heart be blameless in your statutes. Ito yung pinaka-prayer niya. Pinaka-gustong mangyari ng psalmist ay maging wala siyang kapintasan sa harapan ng Diyos. At may iba't ibang reaksyon yung mga taong nakapaligid sa kanyang kagustuhan na maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Sa kanyang malalim na pagmamahal sa salita ng Diyos, merong mga malalayo sa Diyos na sinisiraan siya. Verse 78. Pero meron din naman ng mga may takot sa Diyos na gustong-gustong kasama siya. Verse 74 at verse 79. Kaya yung walang kapintasang Kristiyano na patuloy niyang hinahangad yung salita ng Diyos habang tinitiis niya yung paninira ng mga hambog at habang nasisiyahan sa pakikisama ng mga may takot sa Panginoon. The blameless believer will seek God's word while enduring the reproach of the proud and enjoying the fellowship of those who fear God. Kaya makikita natin dito yung writer, una, siya ay blameless. Pangalawa, siya ay reproached. At pangatlo, he is welcomed. So, titignan natin muna ano yung meron sa sumulat, sa writer,
Pangalawa, ano yung tugon sa kanya ng mga walang takot sa Diyos? Tapos pangatlo, titignan natin anong tugon sa kanya nung mga may takot naman sa Diyos. So yun yung tatlong titignan natin. Number 1, he is blameless. May ongoing desire yung psalmist dito sa blamelessness. Mula simula hanggang dulo, makikitaan natin yung writer ng kagustuhan niya sa salita ng Diyos. Sa verse 73, sinabi niya doon na nilikha siya ng Diyos. Dahil nilikha siya ng Diyos, gusto niyang maintindihan at malaman yung salita ng Diyos. Verse 73, your hand have made and fashioned me, give me understanding, that I may learn your statutes, your commandments. Tapos, ganun din sa verse 75, kino-confess niya na lahat ng ginagawa na batas ng Diyos ay matuwid, kaya kahit siya ay i-afflict ng Diyos, pinagtatanggol niya yung Diyos. Verse 75, sabi doon, I know, O Lord, that your rules are righteous. Tama palagi yung salita mo. That in faithfulness, you have afflicted me. Pinagtanggol niya yung Diyos. Sa verse 76, sinisik niya yung comfort mula sa pagmamahal ng Diyos. Saan niya makikita yung pagmamahal ng Diyos? Sa salita ng Diyos. Sa verse 76, let your steadfast love comfort me according to your promise. Saan niya makikita yung steadfast love? Doon sa promise. Saan yun? Word of God. Promise to your servant. Tapos gusto niyang mabuhay siya spiritually, inwardly. And he confesses his delight to the Lord. Verse 77, let your mercy come to me that I may live, for your law is my delight. And lastly, verse 80. Ito na yung prayer niya. Sinabi niya, may my heart be blameless in your statutes, that I may not be put to shame. So, yung salitang blameless dito, kapag nagkaroon tayo ng word study, ang ibig sabihin nun ay kompleto, buo. Ang ibig lang sabihin nun ay walang kapintasan, merong moral na integridad sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Ibig sabihin, meron siyang integridad at sinseridad na hindi divided yung devotion niya sa Panginoon. And sa blamelessness na hinahangad ng psalmist, makikita natin doon na merong dalawang karakteristik yon. Yung blamelessness na pinagpe-pray niya, una ay in his heart. Puso. Sabi niya, may my heart be blameless. Ano daw yung blamelessness na gusto niya? Blamelessness sa puso. Pagiging walang kapintasan sa puso. Ibig sabihin, hindi ito panlabas. Hindi ito sabi, gusto ko maging blameless sa harapan ng iba. Although may ibig sabihin ng blameless ay pwedeng mangyari yon, no? Pero yung prayer ng psalmist, gusto kong maging matuwid sa harapan mo, Panginoon. Blameless sa harapan mo, Panginoon. Pangalawang characteristic ng blamelessness dito, na pinagpe-pray ng psalmist, ay according to your word. Ibig sabihin, walang kapintasan saan? Sa salita ng Diyos. Na kung ano yung makikita niya sa salita ng Diyos, ano yung makikita niya sa revelation, alam niya na wala siyang binabali dito ng aktibo at hindi niya binabali yung konsensya niya sa nababasa niya sa salita ng Diyos. According to the statutes of God. Ibig sabihin, yung blamelessness na gusto niya ay pangpuso at yung blamelessness na gusto niya ay hindi lang sa harapan ng society. Ang gusto niyang blamelessness ay hindi blamelessness na standard ng tao. Hindi niya hinihingi na wala siya kapintasan sa harapan ng tao lang, kundi sa harapan ng salita ng Diyos. Walang kapintasan sa harapan ng salita ng Panginoon. So, this is not outward and this is not according to the expectation of the society. Kasi alam nyo, yung lipunan, may expectation yan, dapat ganito ka. Pag ganito ka, okay ka. Hindi yung hinihingi niya according sa statutes. Na according sa Bible, dapat ganito ka. According sa Word of God, dapat ganito ka. Yun yung hinihingi niya. My heart, blameless according to the statutes of God. Yung walang kapintasang Kristiyano ay may puso na gustong mahubog at sumasang-ayon sa salita ng Panginoon. Kaya pag sinabi natin na biblical blamelessness, hindi na to pinag-uusapan ang sinless perfection. Hindi to sinasabi na walang kahit anong kasalanan. Ano ang biblical blamelessness?
Ang ibig sabihin nito ay buong pusong commitment na alamin, pagkatiwalaan, at sundin kung ano yung nasa salita ng Diyos. May integridad na gusto ko talagang alamin. May integridad na gusto ko talagang matutunan at pagtiwalaan. At merong sinseridad na gusto ko talagang sundin yung salita ng Panginoon. And you know, in the Old Testament, since Old Testament ito, merong mga blameless sa Old Testament. Si Noah. Genesis chapter 6 verse 9. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Si Job, Job 1:1. Job was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. Si Noah at si Job ay hindi sinless. No. Hindi sila sinless. Hindi sila walang kasalanan. Pero ang sabi ng scripture, wala silang kapintasan. Ibig sabihin, kung ano yung available na revelation sa kanila, pinagkakatiwalaan nila. Inaalam nila. At sinusunod nila. Meron itong dalawang ito ng integridad na kapag kinausap sila ng Diyos sa available na revelation sa kanila, they are for it. Gagawin nila yon. At mga kapatid, posible at dapat pa nga nahangarin ito ng mga mananampalataya. Yung isang pagkakaroon ng walang kapintasang Kristyanismo. It is possible and it must be sought by every believer. Hindi ito pangarap na makakamtan mo lang pagdating na sa langit. Hindi ito isang ambisyon na makakamtan mo lang pagdating dun sa glorified state. Kasi hindi naman ito sinlessness eh. Blamelessness ito. Philippians 2, banggitin kayo Philippians 2, 14-15. Sabi dito, do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent. Children of God, without blemish in the midst of a crooked and twisted generation. Utos pa nga ni Paul sa Philippians, maging blameless kayo, Philippians. Utos ang pagiging blameless. Utos ang pagiging walang kapintasan. Jude 1:24. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. Dito sa buhay na ito yun, bago ipresenta sa Panginoon. Kaya daw ng Diyos na gawin tayong walang kapintasan sa buhay na ito. Ibig sabihin, hindi mo kailangang maging pastor para maging walang kapintasan. 1 Timothy chapter 3 at Titus 1, isa sa overarching na qualification para maging pastor ka ay meron kang above reproach. Kung ang iniisip mo mananampalataya, pang pastor lang yon, nagkakamali ka. Dahil yung mga pastor ay dapat maging example. At anong ginagawa sa example? Sinusundan. Ginagaya. Hindi sinasabing naka-high pedestal at sila lang yan. No! Pang lahat ito ng mananampalataya, yung psalmist, hindi alam kung sino, pero yun yung desire niya, yun yung prayer niya. Kaya hangarin mo na magkaroon ng pusong walang kapintasan sa pamamagitan ng pagpapasakop ng isip, hangarin, pamumuhay sa otoridad ng salita ng Diyos. Huwag mong ibaba yung standard pag sa'yo. No. Ang standard mo ay salita ng Panginoon. Kung ikaw ay isang mananampalataya, hindi ito yung standard ng iba tapos sa'yo dito. No. We have the same scripture. We have the same Bible. Mamuhay ka ayon sa banal na ekspektasyon, mapagmahal na patakaran, at napakagandang kautusan ng salita ng Diyos. Hayaan mo na ang puso mong Kristiyano ay mahalin at ibigin kung ano yung sinasabi at pinoproklama ng Biblia. And this is preached to you because you are a Christian. This is a Christian book for Christian people, for Christian hearers.
Dahil Kristiyano ka na, binigyan ka na ng Diyos sa iyong puso ng kagustuhan na maging walang kapintasan. And you know, ang isang sign na gusto mong maging walang kapintasan, do you know what's one sign? Kapag ayaw mo sa kasalanan. Kapag nag-i-struggle ka sa kasalanan, ibig sabihin nun, ayoko nito. Nahihirapan ako pero nagagawa ko. Anong ibig sabihin? Gusto kong maging blameless. Gusto ko. Ayoko nitong nangyayari sa akin. Ayoko nitong habit ko na to. Ayoko nitong uri ng ganitong pamumuhay. Bakit? Kasi gusto mo maging blameless. Gusto mo maging walang kapintasan. That's the heart that God has put in every Christian. Ang Diyos Ama ay binigay ang kanyang anak para sa mga makasalanan, para sila'y maligtas. At sa kanilang kaligtasan, tumanggap sila ng bagong puso, tinahanan ng banal na spirito, nilinis yung konsensya at isipan, at meron ng kagustuhang magpasakop sa kanyang banal na kalooban. Nilagay ng Diyos yung verse 80 dahil gusto niya yan para sa'yo. Nakalagay dito sa Psalm 119 verse 80, ang verse na yan kasi gusto ng Diyos ganyan ka mag-pray. Gusto ng Diyos, isa yan sa prayer mo. Na ipag-pray mo, may my heart be blameless in your statutes. Alam mo kung bakit gusto ng Diyos para sa yan? Because that is what being Christ-like looks like. Yan ang itsura ng pagiging kamukha ng Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ay nagpasakop sa kung ano yung kalooban ng kanyang Ama. Therefore, yung Ama, pinadala niya yung anak para maranasan mo ang maging walang kapintasan. For you to have experiential blamelessness. And you know why did Christ die on the cross? For you to have experiential blamelessness. Do you know why the Holy Spirit indwells you? Because He wants you to have experiential blamelessness. Ito ang gusto ng ating Trinidad na Diyos. Hindi para sa iilan. Para sa lahat ng mga anak niya. Sa lahat ng mga alagad niya. Sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Kaya't hayaan mo na yung pagiging walang kapintasan sa puso, ayon sa salita ng Diyos, yan dapat ang pangarap mo. Pag tinanong ka, anong pangarap mo? Anong ambisyon mo? Dapat isa to. Maging walang kapintasan sa puso, ayon sa salita ng Diyos. Yan yung gusto mo, yan yung prayer mo. Panginoon, gusto ko to. Ito yung pangarap ko sa buhay. Habang nabubuhay, gusto ko ma-attain ito bago ako mamatay. May mga gusto tayong maatin bago mamatay. Ito yun. I want to desire this. I want to have this. My Father. And you know, that's the prayer that God wants. Pero kahit na meron ng ganitong klase ng pananampalataya, meron pa rin ng mga tinatawag dito sa verse 78 na mga insolent. Meron pa rin nag-aakusa kay psalmist na mga gumagawa sa kanya ng masama. Actually, ginawa sa kanya, sinisiraan siya. They are slandering the psalmist who is blameless. Yung psalmist, ang ginawa niya, hindi niya nilagay sa kamay niya yung hustisya. Sinabi niya, Panginoon, kayo na pong bahala sa kanila. Kayo na pong bahala sa kanila. Yung sinabi, di ba? Let the insolent be put to shame. Parang prayer niya sa Panginoon, Panginoon, kayo na. Hindi ko ilalagay yung hustisya sa kamay ko. Kayo na po ang mag-deal sa kanila according to their deeds. Pero sa kanya, sabi niya, as for him, magko-concentrate siya sa goal niya. Ano yung goal ng psalmist? To his commitment to the precepts of God. Ayun yung sinabi 78, let the insolent be put to shame because they have wronged me with falsehood. As for me, Panginoon, kayo nang bahala sa kanila. Pero ako, Panginoon, I will meditate on your precepts. Dito ako titingin kung ano yung sinasabi mo sa akin, Panginoon.
Now, hindi natin alam kung sino yung sumulat, yung nag-compose ng kanta na to. Pero kung si David ang sumulat nito, it will make sense. Bakit? Kasi si David tinutuligsa siya eh. Ang isa tumutuligsa kay David ay si Saul. At si Saul, gusto siyang tuligsain. Alam niyo kung bakit siya gustong tuligsain ni Saul? Kasi anointed siya eh. Kasi siya yung next na magiging hari. Pinili siya ng Diyos. Ayaw ni Saul sa pinili ng Diyos. Gusto niya siya yung naghahari. Kahit na tinalikuran na siya ng Panginoon. Ayaw ni Saul kay David dahil si David yung kinakasihan ng kamay ng Panginoon. Tapos anong response ni David kay Saul? Ginantihan niya ba si Saul? No. Hinayaan niya yung Panginoon. Naalala niyo sa history na may mga pagkakataon na pumutol pa siya ng damit ni Saul. Parang sinabi niya, kung gugustuhin ko, pwede na kitang patayin eh. Pero hindi ko hahawakan yung anointed ng Diyos. Mataas yung paggalang ni David kay Saul. Sinabi ng Panginoon, sinabi ni David, rather, Diyos na yung bahala sa kanya. He left Saul to the justice of God. Now, sa lahat ng mga paninira ni Saul kay David, hindi siya nag-retaliate, hindi niya sinira yung reputasyon ni Saul. At habang yung si Saul, gustong-gusto siyang patayin, ano yung nangyari kay David? His heart was fixed on the word of God. Tumatakbo siya, pero nagsusulat siya ng mga salita ng Panginoon. Tinatakbuhan niya yung gusto pumatay sa kanya, galit na galit sa kanya. Wala naman siyang maling ginagawa, pero nagsusulat siya ng salita ng Panginoon. Habang yung mga masasama ay consumed ng evil, yung mga blameless ay consumed ng word of God. Nakatutok yung mga walang kapintasang Kristiyano sa salita, kahit na may mga maling paratang at paninirang puri sa kanya. Kaya tandaan mo ito, mananampalataya. Blamelessness does not protect the Christian from falsehood, from slander. Gawin mo ang lahat ng tama sa harapan ng Panginoon, may slander pa rin sa'yo. And in fact, actually, mas seryoso ka tungkol sa kabanalan, mas marami ang ma-offend sa buhay mo. Mas seryoso ka sa kabanalan, mas marami yung ma-offend sa iniisip mo, sinasabi mo, at ginagawa mo na blameless. The more offensive his life will become to worldly men. Why? Darkness hates light. Ayaw ng kadiliman ang liwanag. Galit ang kadiliman sa liwanag. Actually, blamelessness will often invite more opposition kaysa sa kanila na hindi pinupurso yung blamelessness. Tignan nyo yung mga hindi nagpapurso ng blamelessness. Wala. Okay lang yung makamundo sa kanila. Okay lang yung makamundo sa kanila. 2 Timothy 3:12. Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. You see, ang mundong ito, it can tolerate religion. Outward religion. Sa mundong to, sasabihin ng mundo, hindi okay lang yan na may religion ka, pero anong sabihin nila? Sa'yo lang yan. Pag outward lang, okay lang. No? Panlabas lang, gawin nyo yung mga religion nyo. Pero kapag sincere ka na, devoted ka na, lumalabas na sa buhay mo, seryoso ka na, ayaw na ng mundo yan. Gusto ng mundo, ng sanlibutan, na hanggang dito lang yung religiosity mo. Panlabas. Pero pag pangpuso na, abot na sa puso mo yung pananampalataya mo, ayaw na ng mundo yan. May mga matatapakan ka na. May mga papalag na. May mga magsabi, wait lang.
i-expect mo opposition kapag pinupurso mo ang godliness. But while you're doing this, let God's truth matter more than man's word. Wag na wag mong iisipin, mananampalataya, na kapag seryoso ka sa Panginoon, pinapattern mo yung buhay mo sa salita ng Diyos, ay wala kang makakaharap na opposition. No. There will be. At kapag nakaharap ka ng mga paninira, ng oposisyon, habang pinupurso mo itong blamelessness na ito, kailangan nakatuon yung isip mo sa sinasabi ng Diyos sa'yo kaysa sinasabi ng mga naninira sa'yo. Ang iisipin mo, anong pinapagawa sa akin ng Diyos, anong sinasabi sa akin ng Diyos, hindi sinasabi ng mundo. Yun yung ginawa dito sa verse 78. Let the insolent be put to shame because they have wronged me with falsehood. As for me, I will meditate on your testimonies. Yun yung gawin mo, mananampalataya. Hayaan mo ang lahat ng oposisyon sa Diyos. Gawin mo kung ano pinapagawa ng Diyos sa'yo. Pakinggan mo kung ano yung sinasabi ng Diyos sa'yo. Ang pinaka-importanting tinig ay tinig ng Diyos. And you know, that's the life of our Lord Jesus Christ. Yan yung buhay ng Panginoong Hesukristo. Si Hesukristo ay hindi lang blameless, perfect. Hindi lang siya walang kapintasan, totoong walang kasalanan. Tapos anong ginawa sa kanya? Anong ginawa kay Jesus? Sa kanyang perpektong pagiging dalisay. May mga na-offend. Na-offend sila sa holiness niya. Na-offend sila sa righteousness niya. Na-offend sila sa pagiging, sabi siya ng sabi, it is written. Anong tugon nila kay Christ? Christ was falsely accused. Wala silang makitang kasalanan ni Kristo eh. Ang ginawa, gumawa sila ng kwento. Nag-forge sila ng mga accusation. Nag-hire pa sila ng mga testigo na pwedeng manira kay Jesus. Sabi ng mga Pharisees, tara, pagplanuhan natin kung paano natin patutumbahin si Hesukristo. Ganyan ang ginawa ng mga Pariseyo. And at the end, what happened to Jesus Christ? He was crucified. Pinatay ang Panginoong Hesukristo. At ikaw, mananampalataya, niligtas ka ni Jesus, sinusundan mo si Jesus sa yapak niya. At ang yapak ni Jesus ay yapak ng kasulatan. The path of Christ is the path of Scriptures. Kung ganon yung tugon ng mundo kay Jesus, ano yung magiging tugon ng mundo sa mga tagasunod ni Jesus? Ano yung magiging tugon ng mga mundo sa tagasunod ni Jesus? Sabihin ba ng mundo, good job, ARBC, mag-worship kayo palagi. Sabihin ba no, good job, ARBC, sundin nyo kung ano yung sinasabi, saliksikin nyo yung Bible, magpakalalim kayo sa Bible. Good job, ARBC, i-preach nyo na mag-repent lahat ng mga usapin ng kasalanan. Pahalagahan nyo si Kristo sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. No. Ganun ba yung sasabihin ng mundo? No. Hindi. Sabihin ng mundo, stay on your lane, ARBC. Yan lang ang sabihin nyo. Pero huwag kayong masyadong susobra. Ganon ang gagawin ng mundo. And kapag ganon na yung ginawa ng mundo sa'yo, kapatid, what must you do? Gagawin mo pa rin kung ano yung ginawa ni Jesus. At anong ginawa ni Jesus? Pinaubaya niya sa Diyos at ginawa niya kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanya. Tinuloy niya. Ang importante kay Jesus, ano yung sinabi ng Ama niya? Hindi ko ano yung sinasabi ng mga Pariseo, ng mga kung sino man. That's what Jesus Christ did. Actually, finulfill ni Christ ng verse 78. Sinabi niya, bahala na Ama sa kanila, susundin ko ang Ama. At yun ang gawin mo, mananampalataya. Leave it to God and focus on what God wants you to learn
to read and to do. Pero hindi lang pagtuligsa yung nararanasan ng mga tumatahak sa pagiging walang kapintasang Kristyanismo. Hindi lang pagtuligsa, meron ding mga natutuwa. Meron ding mga yumayakap. Kasi 2 beses sinabi sa Psalm natin, sa 74 at 79, na merong binabanggit dito ng mga may takot sa Diyos. So basahin natin 74. Sabi dito, those who fear God shall see me and rejoice, because I have hope in your word. 79. Let those who fear you turn to me, that they may know your testimonies. May dalawang binanggit na verse na mga may takot sa Diyos, tapos yung tugon nila kay psalmist, maganda. Maganda yung tugon nila kay psalmist. Yung mga yung insolent ay mga hambog, yung mga hambog ayaw kay psalmist. Pero yung mga fearers of God, may takot sa Diyos, gustong-gusto siya. Sabi sa 74, matutuwa pa daw sila. Pag nakikita nila si psalmist, tuwang-tuwa sila. Bakit natutuwa yung mga may takot sa Diyos kay psalmist? Because he have hope in God's word. Natutuwa sila kasi may pag-asa siya sa salita ng Diyos. Sa 79, yung mga may takot sa Diyos, pwede pang pumunta sa Kanya, tapos matuto sa Kanya ng salita ng Diyos. 79, no? Let those who fear you turn to me, lumapit, that they may know your testimonies. Nagpapaturo pa sila doon sa psalmist. Ibig sabihin, yung mga may takot sa Diyos, napapalakas sila, na-encourage sila, natuturuan sila sa pamamagitan ng walang kapintasang salmista. Ibig sabihin, yung buhay niya ay nakasentro sa salita ng Diyos, nagiging pagpapala siya sa mga may takot sa Diyos. Walang kapintasang Kristiyano, blessing siya sa mga may takot sa Diyos. Malaking blessing siya sa mga may takot sa Diyos. You see, kapag nakakakita ka ng ibang mga Kristiyano na punong-puno ng salita ng Diyos, you see Christ-likeness in them. And that's your joy. Masisiyahan. Natutuwa ako na itong kapatid na ito, nagbabasa ng Bible. Natutuwa ako na itong kapatid na to, puro Bible. Natutuwa ako na yung kapatid na ito, pinapamuhay niya yung scripture. Natutuwa ako yung kapatid na ito, kasulatan talaga. Yung kanyang pag-asa sa lahat ng pangyayari sa kanyang buhay. Yun yung kasiyahan ng mga may takot sa Diyos. Nagiging blessing siya sa mga may takot sa Panginoon. So, nakita nyo dito yung pagkakaiba? Yung mga unbelievers, ayaw na ayaw kapag nakafocus yung isang tao sa salita ng Diyos. Pero yung mga saints, tuwang-tuwa sila. They glorify God when you are word-centered. Because to be full of the Bible is to be full of God. Now, balik tayo kay David. Kung si David talaga yung sumulat nito, tapos si Saul yung sinasabi ni David na nagbibigay sa kanya ng false accusation, alam niyo ba na meron ding tao sa buhay ni David na masaya dahil a man after God's own heart siya? Meron din. Si Saul, alam niyang man after God's own heart itong si David, pero galit na galit siya. Pero merong isa na tuwang-tuwa sa kanya. Sino yan? Jonathan. Anak mismo ni Saul. Magtatay. Magkaiba yung tugon sa kanya. Yung tatay, gusto kong patayin si David. Yung anak, mahal na mahal si David. Bakit? Nakikita kasi ni Jonathan yung kamay ng Diyos kay David. Nakikita ni Jonathan yung Panginoon sa buhay ni David. You see, it's the same man. Isa lang siya, si David lang. Pero may nagagalit sa kanya, tapos merong nabe-bless sa kanya. Pero isa lang siya. This is a man after God's own heart. The same godly life that offends the proud refreshes the humble. Mga kapatid,
Gusto mo maging blessing ka sa mga kapwa mo Kristiyano? Let the word of God dwell in you richly. Gusto mo maging blessing ka sa kapwa mo Kristiyano? Gusto mo mag-rejoice sila kapag nakikita ka? Kapatid, wow! Tuwang-tuwa ako kapag naaalala ko tong kapatid na ito. Pinupuri ko yung Diyos kapag naalala ko itong kapatid na ito. Do you want that? You to be a blessing to others? Other Christians, fellow saints. Kapag yung isang puso na may kagustuhan na maging walang kapintasan sa harapan ng salita ng Diyos, nag-uumapaw yan. Aapaw yan sa buhay ng isang mananampalataya at palalakasin niya yung mga nasa panig ng Diyos. A life that is seeking to be blameless before God in the statutes of God will spill over and strengthen everyone who is on the Lord's side. Because grace loves grace, and truth loves truth, and light loves light. Pag nakikita niya yung liwanag sa kapatid niya, kasiyahan. Nakikita niya yung biyaya sa kapatid niya, kasiyahan. Nakikita niya yung katotohanan sa kapatid niya, kasiyahan. Paano mapapasaya yung kapwa mo mananampalataya? Gawin mo ang salita ng Diyos na sentro ng buhay mo. Paano ka makakapag-minister sa kapwa mo mananampalataya? By having the scriptures in your mouth and in your life. Dahil ang isang buhay na punong-puno ng salita ng Diyos ay hindi lang pribado sa kanyang epekto. Aapaw ito at palalakasin yung iba. Ikaw, mananampalataya, maging nagniningas at umaalab ka na mananampalataya. Para yung ibang Kristiyano na dumidikit sa'yo, nakakasalamuha mo, sila rin ay magniningas at magliliyab sa kasulatan ng Diyos at sa Diyos ng kasulatan. Gawin mong kabanalan ang ambisyon mo. Gawin mong walang kapintasan ang hinahanap mo. Hayaan mo na ang Psalm 119 verse 80 ay maging panalangin mo sa iyong buhay. Magalit man ang mundo, pero kasama mo, kapwa mo Kristiyano. Nalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa Yod. Salamat po dito sa psalm na ito. Hiling po namin, Panginoon, ang desire na itinanim mo sa aming mga puso ay pagsikapan namin na hilingin sa iyo, pagsikapan namin ay pamuhay sa iyo, at pagsikapan namin na magpailalim sa iyo. Amen, Ama. Turuan mo kami, O Diyos, ng kaligtasan namin ay may purpose. Na ang salvation namin ay may goal. That we are not saved just to be saved. That we have been saved for a greater purpose. For your glory. Para mapupurihan ka, O Diyos. Turuan mo kami na magalit man ang mundo, magalit man yung lahat ng tao sa amin. Habang sinusunod ka namin, so be it. Pero hayaan mo rin, O Diyos, na mapalakas kami sa kasiyahan ng kapwa namin mananampalataya. Puri po sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.